Mga kwentong pambata. Bakal at Ginto. Dalawang magkaibigan ang umalis sa kanilang lugar upang hanapin ang landas at makita kung ano ang magiging kapalaran. John, papunta ako sa lungsod. Ako ay patungo sa mga bundok na iyon, sa kabilang lupain. Magkita tayo dito sa loob ng 10 taon at tingnan natin kung anong magiging kapalaran natin. 10 taon talaga. Sana swertihin. Sana swertihin. Naghiwalay ang magkaibigan at dumaan ng 10 tag-araw. Sa wakas, yun ang araw kung kailan sila magkikita. Si John ang unang dumating. John? Patrick! Oh! Isang piling kasamahan ang nakuha mo, ha? Ipinapakilala ko ang kamahalang Ginoong Patrick Sullivan. Kamahalan? Tama na, Henry. Ako nang bahala dito. John, ako ang punong tagapagbantay ng kayamanang ng kaharian. Isa ka ng maharlika ngayon? Oo, isang membro ng korte ng hari. Oh, alam kong magagawa mo ito. At ikaw naman, ano naman ang nakita mo sa kabila ng mga bundok? Aking hilig, maglaro ng apoy. Ako ay isang panday. Halika, nagdala ko ng tanghalian. Ngunit, para lamang sa iyo, hindi sa iyong piling kasamahan. Maniwala ka sa akin, nagugutom na ako. Henry, bakit hindi ka bumalik sa lungsod ngayon? Ang iyong karwahe! Iwan mo ang kabayo dito. Pero... Henry, umalis ka. Kamahalan. Nilutong patatas na may balat at mantikilya. Nakakamiss ito. Ha, sigurado ako na mas kawili-wili ang inahanda sa iyo sa palasyo. John, ang mga kamay mo. Ano ang aasahan mo? Ikaw ay humahawak ng ginto at pilak at mga hiya sa buong araw, habang ako ay humahawak ng karbon at bakal at apoy sa buong araw. Kaya dapat ganito ang mga kamay ko. Alam mo, bakit hindi ka sumama sa akin sa aking lugar? Sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay maaari akong bumalik sa inyo. Tingnan natin talaga ang uri ng buhay ng bawat isa sa atin. Sa tingin mo? Pero okay lang ba para sa isang karinawang tulad ko na manatili sa isang maharlikang tulad mo? Bakit hindi? Sige na! Kailangan kong mabalot ng ilang gamit kaya... Susunduin kita bukas ng umaga. Sa tingin mo? Sige. Ano kaya ang problema ng kamahalan? Tao po? Tao po! O manhin, ano? Pinapunta ako ng kamahalan para... Oo, syempre. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Ano? Ang karwaheng para sa'yo. Oo naman. Eksaktong ilang karwaheng meron si Patrick? Tawagin mo siyang kamahalan. Pakiusap siya isang napakahalagang tao. Kamahalan talaga. Ang kamahalan ay binabayaran ng 15,000 gintong barya sa isang buwan. Sapat na upang bilhin ang iyong buong nayon at pati na rin upang ipaayos ito ng 12 beses. Sige, ang aking kaibigan ay isang yayamanin. Isa sa pinakamahalagang tao at isa sa mga pinakamayaman sa buong kaharian, Ginoo. Pakiusap, tawagan mo akong John. Andito na tayo, ang mansyon ng kamahalan. Maligayang pagdating, Ginoo. Ginoong John, ang kamahalan ay kailangan magmadali sa palasyo ng maharlika habang kami ay inutusan para maging komportable ka. Dito ang daan, Ginoo. Itong mga hawakan ay purong ginto.
Alin pa ba nga nagugustuhan mo, Ginoo? Rosas, lavender, rosemary o citrus? Citrus? Totoo. Mainit na tuwalya, Ginoo. Salamat! Hindi namin alam kung ano ang gusto mo, kaya meron kaming pagpipili ang mga tsaa, mainit o malamig, limonad, mga juice, kung gusto mo, mga cake, pie, kaibang cookies at sandwich. Ano ang maihain namin sa iyo, Ginoo? Hindi pa ako nakakita ng maraming pagkain sa buong buhay ko. Ano ang gusto mo, Ginoo? Salamat! Ako na lang, kaya ko na to. John, patawarin mo ako. Nakatanggap kami ng mensahe tungkol sa isang delegasyon ng kalakalan mula sa kaharian ng Rotterville na darating bukas makalawa. Ano yan? Para sa akin ba yan? Wala ito. Ginawa mo ito? Oo, isang sining nagawa sa bakal, ngunit hindi ito makakasama sa lahat ng ginto at kristal dito. Ito ay babagay sa aking opisina. Ang ganda. Kaya kong uminom ng tsaa. Kain tayo. Kamahalan, hinihiling ni Binibining Reva na tingnan niyo ito. Gusto lang kataas-taasan ninyong opinyon tungkol dito bukas ng umaga. Patingin ako. Alam mo kung ano? Henry, tawagin ang lahat para sa pagpupulong sa loob ng 1 oras. John, kailanganin kong ang kinabukasan ng aming kaharian ay nakasalalay sa kasunduan ng kalakalang ito. Alam ko, sige lang. Ito ang pribadong batis ng kamahalan. Ginawa niya itong espesyal. Ang batis at ang burol na ito ay eksaktong itsura meron sa ating nayon. Ito ay isang tunay na kahangahangang likha na gayahin ng kalikasan na tulad ito at sobrang mahal din. Mahilig siyang lumangoy. Siguradong sarap na sarap siya dito. Siya ay halos walang oras. Siya ay isang napakahalagang tao. Gusto mo ng prutas? Anong prutas ang mga ito? Wala pa akong nakikitang ganito. Lahat sila ay galing sa ibang bansa. Mga regalong pinapadala sa akin paminsan-minsan. Paborito ko ang isang ito, may pulot at krema. Ngayong gabi ay may piging para sa delegasyon ng kalakalan na darating ngayong hapon. Kailangan mong pumunta. Wala man lang akong damit na masusuot. Henry? Ako na po ang bahala. Almusal? Kailangan nasa palasyo na ako sa loob ng 10 minuto. Magkita tayo ngayong gabi. Tiyaking akma ang damit at habang sinusukatan nila ang iyong mga sukat, Ginoo. Bakit hindi mo tingnan ang mga disenyo at ang tela na ito? Sutla, velvet, satin, gintong mga botones, diamante, ruby. Ano man ang gusto mo? Umipili kayo ng mga hiyas? Nang ganyan lang? Gustong-gusto ng kamahalan ng kombinasyon ng amber at ginto. Kahit anong gusto ni Ginoong mananahi. Ang aming hari ay hindi nabigong maging makinang. Kislap at masilaw. Oo, ngunit walang oras para kumain, matulog o lumangoy. Anong buhay? Akala ko lahat ng karangyaan na ito ay nagpapadali sa buhay. Pero hindi pala, di ba? Halos lahat ng responsibilidad niya ay inalis ang kanyang mga luho. Ipinagmamalaki ko siya. Kamahalan, si John, ang aking kababata. Oh, aling departamento ang iyong pinaglilingkuran? Kamahalan, hindi po ako opisyal ng gobyerno. Isa po akong panday. Napakahalagang profesyon, John. Natutuwa ako na nakapunta ka. Sa katunayan, kapag umalis na ang delegasyon na ito, maaari ba tayong mag-almusal lang sabay-sabay? Pwedeng-pwede, kamahalan. Kung akala ko wala nang mararating na karangyaan, nasilaw talaga ako sa iyong hari. Almusal sakay ng barko, 3 milya sa dagat na inihanda ng 10 chef mula sa 10 iba't ibang bansa. Ngunit ang hindi ko nahihintay ay patatas at mantikilya. Gusto kong makita kung ano ang buhay mo. Handa ka na? Oh, halika sa aking hamak na tahanan sa kabila ng mga bundok.
Dito, paano kung magpalipas ka ng hapon matulog dito habang ako ay nag-aasikaso ng ilang trabaho? Maaari akong humingi ng maayos na kama para sa inyo, kamahalan. Wala akong ideya kung anong perpektong kamang ito. Umalis ka na at hayaan mo kong matulog. John, paano nasirang martilyo na ito? Anong klaseng trabaho ito? Hindi ito ang ginawa ko para sa iyo. Siyempre yan yun. Lahat ng gamit ko ay may marka ko. Itong isa ay wala at nararamdaman ko. Itong isa ay sa aking kapatid. Hindi niya kayang bumili ng bago o manhin. Pakisabi na huwag mag-alala. Gagawa ko para sa kanya. Wala akong may babayad. Huwag lang ulit pagdudahan ang aking mga gawa. Pwede? Ihanda ko na ang martilyo sa ganitong oras bukas. Patrick, ikaw ay basang-basa. Umunta ka rito sa tabi ng apoy. Pinakamasarap kong tulog sa mahabang panahon. Anong hapunan? Pinadala ko ang mga tagaluto mo, Ginoo. John, anong meron tayo? Nagugutom na ako. Sabaw, tinapay na may kremang keso at sibuyas na may patatas na niluto sa mantikilya. Gusto kong gumawa ng pie. Ngunit napakaraming nakabinding trabaho. Ginoong Henry, pwede mo ba kaming samahan? Mas gugustuhin kong hindi. Sige na Henry, samahan mo kami. Ito ay isang bakasyon. Ako na magbukas. Uy! Kumusta, Eva? Ang aming bakore ay nasira at hindi ako makapagtimpla ng tsaa para kay ama at may sakit si ama. Alam mo kung ano, kunin mo ang akin sa ngayon at ayusin ko ang sa iyo bukas ng umaga, okay? At ito maglalagay din ako ng sabaw para sa kanya. Sige! Salamat! Kumain na tayo. Nagumpisa na akong kumain. Napakasarap nito. John! Sasama ka para maligo? Sige! Huy, John, saan ka nang galing? Nagiging imposible ng trabaho. Salamat sa iyo, ako'y nahuhuli. Kumusta? Ang aking lagari napakauyog. Ayusin mo. Kailangan kong tapusin ang cabinet na yun bukas. Gagawin ko ito. At gawan mo ako ng bagong pangkat na may sukat na 2 na pako. 500 muna sa ngayon. Babayaran kita kapag nabayaran na ako sa loob ng ilang araw. Mas mabuting matapos mo yan, John. Sige. Pumunta ka na doon para lumangoy, kapatid. Gusto kong makita ka magtrabaho. Meron ba akong maitutulong? Hindi ko alam. Kaya mo bang punuin yan? Isa kang napakahalagang tao, John. Ano? Itong nayon, ang sistemang ito ay hindi tatakbo kung wala ka. Ang iyong mga kagamitan, sa bukid man, sa sakahan, sa kusina, sa lahat man. At si Jan talaga ang pinakamagaling na panday sa 7 nayon sa paligid. Walang gumagawa na mas matibay at matalas na kasangkapan. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala siya. Oo! John, hindi mo ba naisip na dapat mas marami kang pera sa lahat ng trabahong iyong ginawa? Sa totoo lang, hindi ko iniisip pero ang taong pinagtatrabahoan ko ay hindi hari. Nakukuha ko lamang kung magkano lang ang kaya nilang ibayad. At hindi ko gusto ang maraming pera na natatakot akong madumihan ang aking mga kamay sa karbon at bakal. Paano kung magtrabaho ka para sa hari? Paano? At paano naman dito? Manatili ka dito. Kailangan namin ng mga kutsilyo at espada para sa hukbo at sapatos sa kabayo. Gamit para sa aming mga barko. Kung aprubahan ng general ang iyong mga kalakal, ay gagawa ka ng mga bagay para sa hukbo. Magkaroon ng sapat na pera para makakuha ng mga katulong at patuloy-tulungan ng mga tao sa 7 nayon. Nangangailangan kami ng mahusay na panday, John.
Ang kaharian ay kailangan ng mga manggagawang tulad mo, Ginoo. Ikaw ay isang napakahalagang tao. Ang lahat ay mahalaga, Ginoong Henry. Hanggat ginagawa natin ang mabuting gawin, John, sigurado akong magugustuhan ng General ang iyong trabaho. Hindi lamang pera o katayuan ang nagpapahalaga sa atin. Ito ay kung ano ang pinakamabuting gawin sa ginagawa natin na magpapahalaga sa atin.